Welcome back to our channel, guys. So for this tutorial, ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng ating settings page for our 4-in-1 na car wash. Kung napanood nyo yung last time, yung ating full tutorial ng ating car wash, yung code doon ay wala pa yung settings. So for this specific na video, lalagyan natin ito ng settings para ma-set ni client or user kung gaano ka mahal yung kanyang services. Halimbawa, kapag tap water, sa halip na piso, gagawin niyang 2 pesos. Or piso siya pero ang time niya ay paikliin o pahabain. So kung makikita nyo guys dito, nagdagdag ako ng isang button. So hindi ko napapakita ang diagram. Kung ito yung una nyong napanood, I suggest na panoorin nyo yung unang video. Ipopost ko yung title dito sa right side ng ating screen. So yun yung pinaka basic natin na code. So ngayon, ito natin ini-improve itong ating system na prototype para maging usable siya sa labas. Okay? Hindi lang siya prototype. Okay? So bago natin discussin yung code, ipapakita ko muna yung ida-demo muna natin ito na madali para makita natin yung difference. So okay. So meron akong credits dito, i-reset muna natin para back to 0. Okay. So dito sa ating prototype, nagdagdag tayo ng isang button. And then ang ginagawa ng button na ito is ma-access natin yung settings page. So kapag pinindot natin ng once, makikita nyo dito meron tap water, yung credit natin is 1 and time is 10. So yung button natin na nandito na nung simula pa ng tutorial, natin. Yan, itong button na to, itong 4. Diba ito yung button selection natin kung anong services ang ating i-avail. Kung siya ba ay tap water lang, kung siya ay pressure washer, kung siya ay sabon, o kaya ay blower. So ngayon, sa settings page natin, gagamitin natin itong mga buttons na ito as increment sa decrement ng credit. So itong unang button na to, ito yung sa credit nung sa ating tap water. Kung mapapansin nyo yung sa ating tap water, yung credit niya nataas. So halimbawa gusto mo ng dos yung credit niya bago mag tap water. So laruin mo lang dito. And then kung gusto mong i-increase itong time niya, dito mo lang siya ilalagay. Yan. So halimbawa ginawa natin 15 seconds. So kapag pinindot uli natin itong settings na button natin, move siya sa pressure wash, and then sunod ay yung soap, and then yung blower. So tingnan natin kung nag-iba yung kanyang credits dun sa ating tap water. So ang gagawin natin, maghuhulog tayo ng piso. Titingnan natin kung may enable yung indicator lights nung sa button. Yan, piso. So ibig sabihin, may credits na akong piso pero yung indicator light ko hindi pa nailaw. So ibig sabihin kulang pa siya. Ngayon maghulog ulit tayo ng piso. So yan.
So, nag-ilaw na yung ating para sa tap water. Pag pinindot natin to, di ba sinet natin kanina is 15 seconds. So, dapat 15 seconds ang kanyang ibibigay. Okay. So, kung makikita nyo sa screen, nagsimula siya sa 15 seconds. So, dito sa tutorial na ito is hindi pa siya talagang kumpleto. Kasi ang problema naman niya ngayon is yung pagsisave ng ating data. So, yun yung ating anin sa next tutorial natin. Unti-untiin natin. Kasi yung problema dito is yung data natin ng credits at saka time is nakaset lang sa variable. So, kapag nakaset lang sa variable, ibig sabihin, kapag na-reset yung ating system, balik siya sa 0. So, halimbawa ito. Yan, ito nakaset na credit natin 2 at saka ang time ay 15 seconds. Ngayon, pag nireset natin itong ating Arduino, halimbawa, nawala ng power. Pag pinindot natin yung settings, balik siya dun sa kung ano yung nakaprogram sa kanya. So, sa next tutorial natin, gagawin natin, isa-save na natin ngayon siya sa kanyang EEPROM. So, mga microcontroller kasi is may EEPROM para kapag nakasave yung ating data doon, kahit mawala ng power, nakasave pa rin siya doon at doon niya kukunin yung data na kailangan niya. So, okay. So, ngayong video na to is just demo ng susunod na magiging upgrade natin sa ating prototype. So, okay. So, discussin natin itong code. So, originally, ito pa rin yung code. Nagdagdag lang tayo dito sa bandang baba ng settings. Yan. So, digital read, kapag pinindot yung ating button dito, ay pupunta na siya sa settings page. So, 4 yung settings page natin kasi meron tayong tap water, meron tayong pressure wash, meron tayong soap, and then meron tayong blower. So, ang ginagawa lang dito sa code, dinidisplay niya yung sa test settings niya, yung mode niya, kung sa tap water na settings ang ating babaguhin. Tapos, dinidisplay niya yung credits dito. Itong coin spray water. Coin water, dito muna tayo sa mode ng tap water. And then, yung time niya. Okay? Ngayon, yung mga button natin, since ni-reuse natin yung mga buttons natin ng selection dito, ito, yan. So, ang mangyayari dito, merong button water, merong button spray water, merong button soap, at button blower. Kasi, ginamit natin siya na increment at decrement ng ating credits para isa lang na button yung idagdag natin dito sa ating prototype. Okay? And then, pare-pares naman siyang ganyan, yung coin water, plus plus, ibig sabihin, plus 1 lang ng plus 1. Kapag yung second button, yung button spray water, pinindot, minus naman siya. Pag yung button soap, add yung time ng water. Pag button blower, yung time ng water is mababawas. So, ganun lang ng ganun. Ngayon, kapag pinindot natin to, halimbawa, pinindot natin na minus, hindi na siya magsisiro. Dahil yan, kapag itong if time water is, halimbawa ito, if coin water is less than 1, ang coin water niya is 1 na lang. So, hindi siya dapat magsisiro dito. Dito, yan. Okay. So, din sa mga sunod na cases, ang nagbago lang naman yung pressure wash, itong coin spray water, plus plus at minus minus. And then sa soap, ganun din. Yan. Kung mapapansin nyo, kung pag-aaralan nyo yung code, pare-parehas lang siya. Iniba-iba lang yung ating mga variable. Okay?
So, yun lang naman ang mahalaga dito. And then, ang pinakamahalaga pala is yung button natin dito is i-connect natin sa pin 12. Yung dati pang naka-declare dito. Nasaan ba yun? Button settings ay sa 12. So, gumamit din tayo ng input pull up. Same configuration nung mga buttons na natin na nandito. Okay, kaya hindi na natin pinakita yung kanyang diagram. Ay na pakita na natin yun sa ating last video about dito sa prototype na to. And then, maglagay na lang ako ng link para mabalikan nyo yung tutorial na yun. Okay guys, so yan ay pin 12. And then, ito na ay hindi to be continued kasi nabago na natin eh. So, sa susunod na tutorial, gagawa natin ng paraan kung paano masasave ang ating data kapag ginagamit yun, kapag yung halimbawa nag-brown out para hindi mawala yung data na sinet natin dito sa ating prototype. Okay guys, so I hope na may natutunan uli kayo sa aming channel na ito. And please subscribe to our channel para sa mga future na tutorials. And malaking tulong yun sa amin since nagkakaroon ng traction yung ating YouTube channel. Kung mapapansin nyo, medyo mababa pa nga yung subscriber sa ating channel. And ang gusto kasi natin is mag-provide ng value sa ating mga customer and clients. Specifically, yung mga nagbi-business o kaya yung nag-i-STEM.